So, maikutan din ako. So, welcome ka na lang. Napinas sa mga karoon pa lang subaybay no, sa ating series sa sequence part 1, part 2. So, maayo din na natagaran. So, sa last week, tackle ka about sa Calvinism. Atong i-tackle ang foundation. Isa tong behind sa ano na ay sulang Gratia, sulang Pili, sulang Cristo, sulang Gloria, tanang butang gikan sa Diyos. Wala tay contribution sa kaluwasan. Atong discuss sila Martin Luther, yung best friend ni Zwingli, Bullinger, John Calvin, John Knox. So all of them are one. They are inspired by St. Augustine. So si St. Augustine mo ni siyang ito nga ang kagamhanan sa Dios absolute, meticulous, baga siya ang naghanay, nagbuot sa tanan, walay aksidente nga na-exist din sa kalibutan, hindi sa iya lamang karubutan. So dito mag-insecure kung anong galing itsura, anong taas siya, kung gamay siya, taas ilong, kung gamay ilong, uban walay ilong, diba? So si Jacobo Sabinius may nag-against sa pagtulunan sa specific na aspect which is salvation. Hindi sa ito nga Diyos, miskin sa kaluwasan, siya nagbuot. No? Baga sa mga pamilya, isa ra yung piliyon o random, walay rason nga nung ipili ka sa Diyos. So muna ang pagtulunan sa ilang gituhan nga kaluwasan, ipili-piliyon. So, nabot ang appeal sila sa governor sa Netherlands. Kay ilang nasod sa una kay sa Netherlands kay Juan. Christian sila pero reform or what sila ni Calvin. Ito sila sa election. No? So, dahil naghibat ang the Synod of Dort against sa 5 points sa Arminianism na ang kaluwasan is free will. Ilang ituhan ng kaluwasan is ang Diyos mo ay nagpili, mo ay nagbuot. Kabalo siya rin gusto nga, ang Diyos rin nagpili kung sa'yo gusto kaluwasan. Dayon, karoon natin is gutan nga nung kita Calvinism. So last week, gitinaw, pastorat siya nung kita ng church, even ang main church, kita Calvin, we are not leaning towards Calvin. No? And then, atong sugda no, sa ituhan sa reform. First, ang total depravity. So, ngayon sila, ang total depravity, gitawag ko nila na total inability, which means that you are morally unable to confess that we are fallen, sinful, and condemned, and receive help offered by God. Or in other words, we cannot see or seek or hear or understand, repent. Sama ka sa usa ka taong patay nga nalunod sa dagat no? Yan, bisa kitagaan na siya sa babida, hindi sa maka-respond. So, muna na pagtuo. So, in order for them to respond to God's calling, kailangan pa nga i-regenerate ang tao o kailangan pa maka-receive una sa Holy Spirit. Anak sa maka-ibol na maka-pagtuo, repent, o maka-duol sa Diyos. Which is mo ni atong wala na itong i-agreehan sa ila, kaya naguna ang Holy Spirit. Nasa ato, mas dapat una ang faith, ang Holy Spirit, no? So there are verses that tells that a man is can able to respond to God. No? Nadini sa 2 Chronicles, if we are morally unable to confess that we are fully sinful and we cannot repent to God, ganong naamay nag-ingon sa 2 Chronicles na if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and heal their land. Diba? So, kita na po din ba na ay condition ang Diyos para ang tao makaduol balik sa Diyos. Nabay mabasa aning chapters nga gitagaan na sa Diyos ang tao na sa Espiritu sa Diyos para sila makaibol na maka-repent. Kaya ang punto sa Calvinis, kailangan ka una makadawat sa Holy Spirit, anak ka maka-repent, anak ka maka-puo. Pero ato masabtol nga sa Old Testament, ang Holy Spirit, pipila na ba yung nakareceive na, diba? Si David, sila Negoan, mga prophets, na hindi nagdugay sa ila.
So, nadinig ko no, if my people, wala may gingan na if I will give them my spirit, they will be able to repent. Wala man, di ba? Another verses, now repent and turn from all your transgressions, lest iniquity be your ruin. Cast away from all your transgression that you have committed and make yourselves a new heart and new spirit. No? So, di agad una magsugod sa repentance, no? Dili nagsugod sa paghatag sa Dios sa una sa tagaan sa kauna sa Holy Spirit, anak ka maka-repent. Always kinag-start sa repent. Isugo pa ganyan nga, make yourselves a new heart and new spirit. Ang spirit sa Hebrew is ruach. Nga pasabot kay renewed mindset, altered attitude, and change of will. No? So, ngayon di sa Diyos ang pagpahumok sa kasing-kasing sa tao. Dapat mag-operate sa tauna, no? Dapat mag-repent sa ta para kita maka-able na ma-change na to atong heart. This one, God overlooked, but now He commands all people everywhere. No? Wala sa nagyan nga, He commands the people only the Israel, but everywhere to repent. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. No? Confess, repent and believe. Sa yun, simultaneously na silang bagadungan sila ba? Kaya di ba ka makabilive kung wala po kayo pag-repent? Di ba ka maka-repent? Wala po kayo pag-go, no? So, pwede mapulag ni ang duwa. Kani, seek the Lord. Kung sila, dili ka makasik ang taong walay espiritu sa Diyos. Kaya kailangan naging muna tagaan sa Holy Spirit. Pero ito makitaan ni Isaiah, naging na niya, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Diba? Anong nakasulti mo ng ginawa na? We are unable to respond to Him. Anong gapanugo ang Diyos? Anong hatag mo sa kondisyon? We are totally unable na di maka-respond sa iya. Kailangan pa tayo maka-receive of Holy Spirit. Ito ba tulak sa siya sugo, siya buhat, or siya sugo. Punta nga ito, bata, isugo niya na kwan. Bata na 1 year old, sugo niya mo mga matulog, makakuha ba na sila? Maka-ibol ba na sila, makatulog sila kaugalingan? Hindi, diba? Kaya mas kailangan sila, pipikon sa inahan. So, di ka pwede masuko sa tao ay mo subuon. No, siya mismo, dili na kaya waton, no? Dili mo sa Tagalog judgment, dili mo sa Tagalog ganang parusa. Kung ang tao dili able makabuhat sa imong gusto o kondisyon. Acts chapter 17, 26, 27, seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Diba? So, ato makita ani sa Acts 17, 26, 27 nga ang tao maka-able yun nga makapangita sa Diyos. Maka-able silang maka-repent. No? Even without the Holy Spirit. Kaya given naman nga kinaiya sa Diyos, gatag na yung santo. Though we are corrupted, we are sinful, but that doesn't mean nga nawala ang atong abilidad sa pag-respond sa atong buhay ng Diyos. Proverbs 9, so why did God want the Israelites to be wise if we are unable? Diba? Whoever is simple, ganun mo na sila mga gitawag ng mga taong walay kaalam, bubuang. Let him turn in here. To him who lacks sense, she says, come eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Live your simple ways and live and walk in the way of insight. So, kung hindi sila makasabot, diba yun sila, hindi nila makasabot ng tao pag wala espiritu. Pero itong masaktan dahil nga kanunay ginakuha ng mga tao sa Diyos na seek me, diba? Live your simple ways. So, ano yun ang Lord? Live na doon, hindi kuhan. We are unable so, anong manubo, maganamo na magbiya na mo na makaliya akong kinaiya, no? Proverbs 1:22 verse 23. When he's saying, if you turn at my reproof, I mean, how long, O simple ones, will you love being simple? Diba? So, nagipagpili ang tao nun, say, kumbaga, iyang pagkabuang-buang, iyang pagpili, iyang pagkabuang-buang is iya ginang choice. Diba? Naranin mo kung tuol ka sa Diyos para may mong malaman or magpanayin ng gasong pagkasimple. So, dili default ang kinaihan sa tao nga pagkasala nga pagdako niya, pagmugso niya, pagpakabalo niya sa mayong
kung sa pili nga puro na lang yun kanang kuhan ka ng puro na yun ginautan naging choice ang tao no kaya ang Proverbs is kung minsan batong i-generalize more kung minsan kanang pagpili matarong ba or magkasasala buwang-buwang ba or matarong tapulan o sa tawag niya so kung sa na choice no always kada verse separate gid gina-emphasize gid sa author ang buwang-buwang o ang maalamon. So I will pour out my spirit to you, I will make my words known to you. So spirit means ruwak, hindi siya Holy Spirit na kuan pareha sa Pentecost pareha karon sa ato. So what that means breath, mind or disposition sa tao. Don't forget, if you call Proverbs 2:3, if you call out for insight, raise your voice for understanding. So, kung dili ka maka-understand, kaya mo na yung pagsabot sa atong, we are totally unable. But, atong sabtan na nga, ang tao makasabot sa Diyos, no? If they call out for Him, if they seek God, then ang reward is money. You will understand the fear of the Lord. Yun sila dili na mag-understand kaya kailangan pagkabuhian sa Espiritu no? So kaya nga what will be to be killed then get wisdom, get understanding nagod ang Diyos whoever conceals their sins does not prosper but the one who confesses and renounces them finds mercy. So nana na pa yung word na confess dili lang ka maka-confess o maka-repent ang papagin niya pero tanaw sa Proverbs nga kita gata sa Diyos sa pagpili, no? Mag-confess pa ka o dili, naranimo kung magpabilin ka gayang ulog, kabalo ka ang sa'yo imong ang sa'yo resulta, no? Consequence sa tanan imong mga desisyon. So blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. So, anong pagpagayad sa kasintasan sa buwang-buwang sa tao, ilan ang choice, no? Hindi ka sa default ka, nana sa kinaya sa tao. Ito dili kaya pag-uod sa Diyos, dili magapili ang tao. Ngayon, doon na lang ito sa nagkakaroon of choice. O wala na bunta sa nagkakaroon of kondisyon, di ba? Kung dili kaya sa tao. Kung wala talaga yun nga, kaya natuluwasan ng akong kabaligan. Wala talaga yun na, no? Dili ako, originalism. This one, does not wisdom call out? I call out, I raise my voice to all mankind. So, tarang tao, hindi ikuan sa Diyos, hindi bagyan, hindi upcope, sa encourage, nga tarang tao, maduwal sa iya. Ba? Kung ang Diyos mo yung nagbuot nga kinsa yung piliyon, so katarabot yung taga ng Holy Spirit, so katarabot sila maduwal, no? Pero yun dali nga, I call out my voice to all mankind. So gusto niya tanan, no? Hindi kayo pili-pili ra. So Proverbs 1:29, for that they hated knowledge and did not choose the fear. Daga kanil, literal, gid na ipagpili, no? Amen. Proverbs 1:29, did not choose the fear of the Lord. They hated knowledge. Isa responsable sa pag-hate sa knowledge. Diyos ba? O ang tao? Tao, no? Proverbs 3:31, do not envy a man of violence and do not choose any of these ways. So, na yung tao, naging anong tao, bilidad nga, mupili sa mayon, sa dili. Kaya sa diyan, nakasala sila ng iba. Yan ba yung ginoo nga, makabalo na ka mo, sa maayo, sa dili. Proverbs 8:10, take my instruction instead of silver, and knowledge rather than choice of gold. Good name is, kanyo, Proverbs 21, mabili ang tao, sa mo maayo, sa mo gusto pilihan, uganan or kuan, gold. Yun sa niyo. A good name is to be chosen rather than the great riches, and favor is better than silver or gold. So, what about the apostles if they are unable? Why the apostle was able to follow and understand the teaching of Christ? O manalin niyo, wala pa yung Spirit aliyatan. Kaya kasaad sa Diyos nga, ihatag niya ang Holy Spirit sa kaulalihan, nagatanan niyo mga anak, babae, mananaki, matiguang, magpropisay, no? So wala pa kita nga, during aning timeline, wala pa kita, Holy Spirit, ikahatag. Pero tanawa, they were able to follow Him. Matthew, si Juan, John, si Matthew. Okay, follow me.
Tinatawag pa sa akin. What about Peter answered correctly about who Christ is. Diba? Kung di sila kasabot, si Peter wala panabot na mag-understand siya. And siya, you are the Messiah, the Son of the living God. Mark 8:29, you are the Christ. Luke 9:20, Peter answers, the Christ of God. So ang tao na, may panabot. Wala pa ganyan yung spirit niya. Samot daw na. No? Yun si Christ nga, ang imong kaal, ang imong itubag, kasi hindi na sa tawa nun, hindi sa nangitlon. Na later on, ditawag yung sa Diyos nga, imunyo ka. Natabi lang isupak si Peter nga, Lord, di pwede nga ilang pat yun. So nasupo si Jesus. No? So bilit sa mga, no? Lagi, kuhan, panabot si Peter. Though, dahil tayo wala pa sa level spirit na, what about the parable? If they are unable to understand or intellectually unable to understand the Word of God, di kailangan tayo masudlan pa sa spirit, pero why they understand the parable? No, yun sila. Matthew chapter 16:12, then they understood that He was not telling them that to guard against the yes. Kaya may parable si Jesus Christ about sa pad nga patubo. Then they understood that He was not telling them to guard against the yes used in bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. Sabi nila nga, sabi, pasabot na nga, pagbantay yung sa pagyo, pagpatumbok sa mga Pharisee. So, sa liyang gitinaw ni Jesus, sa'yo, pasabot sa parables, sila nasabtan nga, mo itong mga Pharisee. So, kasabot sila. Even si Judas, nakasabot siya ng nakasala sa Jesus. No? I have sinned by betraying innocent blood. Peter and Jude. Si Peter, yun po siya nga. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. So Peter went out and wept bitterly. So, walot after, nag-duel siya sa Diyos. Kinot siya, bigyan na nag-repent, ibalik niya sa Dino. Ang kabitsa lang, nakarapait lang ni Judas, nag-fix niya. Yan kita daw, yan kawalingan niya sayop. Si Peter na sayop siya, pero yan kita daw si Jesus. Pero ang kumpan is, they were able to understand. Nakahiluklog sila. Kaya yun sila, hindi daw makakuha ng tao. Hindi daw makamuna na makasala sila. Hindi sila makasabot, hindi sila makarikat. Hindi daw makasik si Peter pagka-deny nga na Jesus, ni-sick kasi ni Jesus. No? Alam siya na niduol ni Kristo. Wala pa yung spirita niya. What about kung kawan ni Jesus sa paglansan sa cross? Ano siya? We indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Yung siya nga, para niya, kusta, ang ngayon ta nga malansan sa cross, but this man has done nothing wrong. Sagot siya, then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. So pagpili sa Diyos, hindi siya sa karon siya, hindi nasa tao, yan dawat ko si Kristo, no? This man implying that he knows that this man is not just a simple man. Ano yung klase ng tao, luwas niya sa iya, ni-reach out siya before siya namatay. Maniningin siya nga, balik ko sa iyong gingharian. Tara, verses that prove that faith precedes regeneration. John chapter 7, verse 38 to 39. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within. Ang living water, pasagot ni John na, up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. So, kaning living water mo niya, Holy Spirit. No? So, naguna ang faith, ang Holy Spirit. This one, John 14:16-17. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor Him. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. So, ang sa yung dagang wala sila sa lawat sa Spirit. Okay, in the first place, wala sila ni dawat ni Kristo kani si Him. Acts chapter 2, verse 38, repent and be baptized, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ephesians 1:13, when you believe, you were marked in Him with seal, the promise, Holy Spirit. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? So, ma-receive lamang ang Holy Spirit if
Mutuo ka. Galatians 3:14, by faith we might receive the promise of the Holy Spirit. Everyone who believes in Him receives forgiveness of sins. The Holy Spirit came on all who heard the message. So hearing comes, igsugod ang pagtuo. Then after na is ang Holy Spirit. Acts chapter 15. He accepted them. Ano yung pamilya ni Cornelius? He accepted them by giving the Holy Spirit to them. Just as He did to us, He did not discriminate between us and them. For He purified their hearts by faith. No? Did you receive the Holy Spirit when you believe? Yung sila na, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So, kung sugod yun sa Holy Spirit, no? Ginaipasahe sa aning basahon nga, kaning mga verses nga, nga nagkasinabot kayo sila tanan, nga ang Holy Spirit ma-receive lamang nato kung natay, tinuod nga pagtuo, ano may bigay. So, what is Calvinism? And let's start with total depravity. So, ano yung mga verse nga ilang base nga ang tao, hindi maka-evil, no? Parehan nilang ipatay, no? Bisa pag nagaan pa sa Davida, ang tao hindi maka-respond unless they receive Holy Spirit from God. So, sabi, context aning Ephesians 2:1, and you were dead in trespasses and sins. So, sa atong na side, no? Nag-Calvinist. Itong tawag Calvinist. Isip ko nga kabay-bahin, no? Nagdalagag nga lang sa tao. So, panantanan, Calvinist. So, yun sila nga, dead is spiritual metaphor. Or idiomatic, dili sa literal na patay ta sa spirito, na di ta maka-able na maka-respond sa Diyos. Itawag po di siya nga separated or alienated. Yun pa sa Ephesians 2:12. Ephesians 2:12. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise. So, wala tayo labot sa una sa saan, sa balangit sa Diyos. Wala tayo paglaong, having no hope without God in the world. Colossians 1:21, and you once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds. Ang ganun di masabot nga separated or alienated. What nagkan ba? Outsider. Wala tayo labot sa sabot, di ba? Kung tayo marunong kaslit yun, sinarag sinabot. Kaslit mo pero hindi mo parehang grupo. Ano ba? Wala may sabot, wala kayo katabutan sa sabot. Malito na kakad, hindi sa ba? Malito. Murang anak na ba? So, balik tayo. Ang dead is gigamit siya ng idiomatic. Matong sabton sa parable of the prodigal son. Yun ang amahan sa diyang nakabalik ay anak. For this my son was dead, no? And is alive again. He was lost and is found. Literal ba nga gikan sa kamatayon ng anak? Wala, no? Pero gigamit niya nga, word niya, dead. Kay separate na siya sa una. Literal na yung separate, hindi anak, no? Ngayon sa buwan siya mga ba, at sa mga sa pagkil, sa student, dito na kung mag-ilusara, mag-independent, no? So, manang, nakayon lang yung amahan na dead, kay separate kung siya, literal. Pero di sa tinod nga namatay, no? So, falis pa ng bata, doon ba diya sa yung amahan, no? Kani, truly, I say to you, and ours coming is now here, where the dead will hear the voice of the Son. So, ang tawag sa Diyos sa ito, nasa ng Jesus sa ito, we are dead. Literal ba nga namatay sila? And those who hear will live. Wala isa nag-isgot sa end times. Kaya ang akong puntuan is now here man. So, dala nga tayo, hindi pasabot mo. Sa iyang pag-abot, at tanang mga patay, no? Makadumog sa iyang tungod ba kayo din nasa yung Spirit? Wala pa yung Spirit na yung timeline. Makadumog. So, tungod niya, pulong sa Diyos, yun dito nga, ang pulong sa Diyos, duway sulab, no? Maka-pang daw, pinitrit ba sa kasing-kasing sa tao, maka-convict sa tao. So, one is, we don't believe that we are literally spiritually dead. Na kailangan pagtabuhin sa Holy Spirit para lang maka-able makasabot sa pulong sa Ginoo. Kanayon yung pagsabot sa pulong sa Diyos. Resulta po na, inyo po ng choice, hindi mo ginatuon, diba? Ang tapulan mo, hindi mo ginabasa, inyo ng choice. Wala line ni blame, hindi blame yung mentor.
May blame ang pastor, wala ko kalangit. Alam mo, pastor, tayo na. Sige. Sige ba? Romans 6:11, the same way, count yourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Pinalitiran. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Idiomatic man, gamit nilang term nga dead, pero pinalitiran na patay sila. I know your deeds, you have a reputation of being alive, but you are dead. Ipinilitiran nga dead si Juan. Ang Church of Sardis, ang gignan na ni. So conclusion, throughout the New Testament, spiritual death is a relational and purposeful description, not a biological condition. It showed a person or thing that was cut off from its proper source of purpose, but still had the ability to accept God's warning, calls, and invitation to choose life. Kaya itong masabtan ng gignan sa Diyos ang tao sa Israel nga pilihan ninyo, kinabuhi o kamatayon, hindi sa pilihan ang kinabuhi. So, I think dahil ang taon atali pa tayo sa sunod-sunod ng mga siman. Tarang daw yan, ito yung sa akin. Salamat Kuya Pet sa pag-share sa Word of God. Sa mayong buntag mga anak sa Ginoo. God is good all the time. Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa matapusan. Natakaroon para magpili o magdinasikay sa atong buhay na Diyos. So, pipitay mong tapat, nilipay ko kay naaka.